Hi guys and welcome back dito sa ating YouTube channel, and for today's video ay mag-a-update lang tayo dito sa Kintara. Kasi marami pa din ang nagtatanong sa atin kung paano nga ba daw tayo dito makakapag-deposit at makakapag-withdraw dito sa larong Kintara. So first, kailangan po natin dito ng crypto exchange wallet. Kung gusto niyong malaman kung ano yung crypto exchange wallet, pwede po kayong mag-research, pwede kayong mag-explore. So, nasa sa inyo po yan. Pero hindi nyo talaga kayang mag-isa. Pwede kayong pumasok sa Barangay Tamago Discord para magtanong kung ano yung crypto exchange wallet. At para mag-guide kayo ng ibang player doon sa Kintara. So, kita-kits tayo doon para maglaro tayo at mag-i-enjoy tayo dito. And then, pag once na meron ka ng crypto exchange, pwede kang bumili gamit yung GCash, and then hanapin nyo lang yung P2P merchant, bumili po kayo doon, and sa ngayon, so sa 1,000 token na Kintara ay nagkakahalaga ng 942 or 943, pero kailangan natin yan ng gas fee, so kailangan natin 1,000 pesos na lang din para mabayaran yung gas fee, at hindi po tayo ma-short pag once tayo ay nag-transfer na. And the next na kailangan po natin dito, ito yung ire-recommend ko sa inyo na gagamitin ninyo pang-connect na wallet dun sa Kintara mismo. So, kailangan natin dito ng Phantom Wallet. So, itong Phantom Wallet, ito yung ating i-connect dito sa kanilang game. So, pag wala ka pang Kintara at meron ka na ditong Sol token or Solana token, kailangan nyo lang dito is pumasok dito sa trade. And then, kailangan nyo dito is yung contract address ng KINS token. So, para hindi po kayo mawala, pwede kayong pumasok dito sa kanilang Twitter mismo. So, nandito po sa kanilang Twitter yung kanilang CA or contract address. So, copy nyo lang yan, and then click nyo yung USDC, and then paste nyo lang dito sa search, at lalabas na yan agad yung Kintara token. So, ganun lang kadali, no? Para hindi po kayo mawala at ma-scam po dito pagpasok, kasi maraming kagaya na token ng KINS or Kintara. USD na tayo magbe-base, hindi na tayo sa Sol para hindi kayo mawala. So sa ngayon, kailangan natin ng 16 USDT para makakuha tayo ng 1,029 KINS token. So yun yung ating kailangan para makapaglaro tayo dito endgame sa Kintara mismo. So ganun lang kadali yung deposit. Mahihirapan lang kayo dito yung crypto exchange mismo kung ano yung gagamitin ninyo. Kaya sinasabi ko sa inyo, pwede kayong mag-DM sa akin at ipapasok ko kayo sa Tamago Discord. So kung hindi pa kayo nakapasok sa Tamago Discord or Barangay Tamago, ay nandyan po sa description box. Visit now at makipaglaro sa mga ibang player dito sa Kintara. So, next naman dito ay yung ating withdrawal. Kung paano nga ba daw tayo makakapag-withdraw dito sa Kintara. So, una is kailangan natin mag-grind po dito. Kumuha ng mga resources para pwede nating ibenta dito sa loob ng kanilang game. Kahit anong resources ay meron po yung value pagdating dito sa kanilang marketplace. Pag nabenta na po natin yung ating mga resources, ay merong magme-message po sa atin yan. Dito sa marketplace, click natin yung marketplace, and then dito natin makikita lahat yung nasold at yung ating mga binili dito sa endgame po nila. So pagkatapos niyan ay automatic na po yan papasok dun sa ating wallet. Hindi na po kailangang mag-withdraw sa endgame kasi automatic nakakonect na yung ating wallet. So, automatic, papasok na agad. So, kung paano naman tayo isa-swap, dito po tayo sa Kintara, and then click natin yung Kintara, and then click natin itong swap dito. So, click swap, and then, okay, change lang natin tong dalawa kasi KINS yung kailangan po natin. So, swap natin 500 KINS token into SOL token. So, click natin swap, and swapping na po yan, aantay na lang tayo ng confirmations, at ayun, successful na na-swap natin yung ating KINS token into SOL token. As of now, ito na yung ating balance, no? So, Kintara natin, always, kailangan natin ng 1,000 token dyan.
Wag nyo pong ubusan yan guys, no? And then dito natin siya ipapalit sa Solana token. So pag nag-swap kayo minsan sa cellphone, merong cash. So piliin nyo lang yung Solana or other token na isa-swap na gusto ninyong iswapan, no? So, ganun lang naman kadali yung ginagawa natin dito sa Kintara. Always lang tayo mag-grind dito para makapag-ipon tayo ng iba't ibang mga resources na pwede nga nating ibenta dito sa kanilang marketplace. So, daming mga pwedeng pagkakakitaan dito sa Kintara kasi lahat ng mga bagay ay walang tapon. Lahat na bebenta, basta kaya mong mag-grind dito 24 hours or anong oras man, basta makaipon ka, pwede kang kumita dito sa larong Kintara. So, yun lang naman yung ating pag-uusapan for today's video patungkol nga dito kung paano tayo makapag-deposit at makapag-withdraw sa Kintara game. So, bago natin tatapusin ang video na to, kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel, ay huwag kalimutang mag-click subscribe and click the notification bell para ma-update at ma-aware ka sa mga panibagong i-upload natin na video. So, dyan na muna kayo guys. Kita-kits soon in the next video. And, bye-bye! Barangay, samahang masaya, ano pang hinihintay? Kung online games ang iyong gusto, dito ka sa guild ko, solid to. Sa aming community na puro makulit, mga hari na trash talk pero malupit.